O kontratahin na ng gobyerno ang mga PUV drivers simula sa April 15. Pero kahit masasahuri na ang mga tsuper, hindi raw libre ang pamasahe. Live mula sa Mandaluyong City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, nationwide ba na ipapatupad itong service contracting? Julius, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, ipatutupad ang service contracting program na nakatakdang simulan sa susunod na linggo. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alis mauwi mo, 300 na lang araw-araw. Mahirap. Napaiyak na si Mang Ruel Hornalo sa sitwasyon nilang mga jeepney driver matapos ang panibagong halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Inabutan namin siyang nagpapakarga ng diesel sa gasolinahan sa Pedro Hill sa Maynila. Kung tutuusin, hindi na raw kaya ng kita ni Ruel ang sobrang mahal ng diesel. Minsan, umaasa na lang siya sa mga pasaherong nagmamagandang loob. Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na naawaan ng pasahero, minsan may bigyan 100. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Ramdam umano ng LTFRB ang kalbaryo ng mga tsuper. Kaya sa April 15, aarangkada na ang pagbabalik ng Service Contracting Program o yung pangongontrata sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, per kilometer ang bayad sa mga tsuper at operator na aarkilahin ng gobyerno gaya noong unang ipinatupad ang programa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bukod sa mga jeep, kasama rin ang mga bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel at UV Express. Target ng ahensya na mapabilang sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta nationwide na may higit kumulang 15,000 hanggang 20,000 units. 800 million pesos ang pondo na mula sa General Appropriations Act for 2026. Ayon kay Mendoza, tatagal lang ang pondo ng 2 hanggang 3 linggo o hanggang 1 buwan. We do not anticipate this 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talagang gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, i-request na naman kami ng panibagong budget, malapit na maubos itong 800 million na to. Sa ilalim ng programa, papayagan pa rin ang mga tsuper na mangolekta ng pamasahe sa mga commuter. Pero they are allowed to collect also yung transport fares, no? Okay. On top of the subsidy para hindi naman sila malugi pag nagbiyahe sila. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pagkakaroon ng discount para sa mga pasahero. Pabor naman dyan ang grupong Pasang Mazda. Ito po yung Net net service service contracting. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit na kukunti yan. Well, yung dating pamasahe pa rin po yun, sir. Dahil nga po sa nangyayari nga na talagang bumibiyahe tayo ng kulang ang pasaheros, na talagang halos break-even lang po doon sa mga pambayad ng pasahero para kumita ng konti. Julius, dito sa Metro Manila, bahagi ng service contracting program ang mga jeep na bumabiyahe kung saan may estasyon ng LRT at MRT. Sa mga lungsod naman ng Davao at Cagayan de Oro, bahagi ng programa yung mga jeep mula sa iba't ibang ruta pero nakadepende yan sa dami ng mga pasahero at iba pang mga batayan para masigurong maayos ang biyahe ng mga tsuper at mga commuter. Julius. Gio, magkano naman ang sweldo ng mga tsuper? Julius, fina-finalize pa ng LTFRB ang guidelines at implementation nitong service contracting program kaya hindi pa nila masabi ngayon kung magkano nga yung matatanggap ng mga tsuper at operator. Kung matatandaan natin, nung unang ipinatupad kasi itong service contracting program sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, mas mababa pa mas mura pa yung presyo ng gasolina kumpara ngayon. Kaya ayon kay Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB, there will be some adjustments. Julius.
Gio, kumbaga may sweldo na, meron pang kikitain sa pamasada ng mga tsuper. Ano naman ang reaksyon ng mga commuter? Oo, sa pag-iikot natin, Julius, dito sa Mandaluyong, Maynila at Quezon City, hati ang opinyon ng mga pasahero. May ilan na pabor na free rides na lang, especially kung bahagi naman ng service contracting program yung sinakyan nilang pampasaherong jeep at bus. Pero meron din namang mga pasahero o ibang kapatid natin na naiintindihan yung sitwasyon ng mga driver, kaya sa kanila okay lang din naman daw kahit magbayad sila ng pamasahe. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.